ito po yung nakalimutan, sinadyang kalimutan, o palusot na ginagawa o ginawa ni Justice Samuel Martires, dating ombudsman sa ilalim ng Duterte administration. Dalawang issue po ang nakalimutan o sinadya. Transparency tungkol sa dismissal order laban kay Senator Villanueva na kanyang binago. Yung pangalawa ay yung pong kahalagahan ng Statement of Asset and Liabilities. Kahit sino po nasa gobyerno, mula sa Pangulo, Presidente ng Bansa, hanggang barangay chairman o lahat ng nasa pamahalaan, kasama na ang mga nasa Government Owning Control Corporation or korporasyon na pag-aari ng pamahalaan, from local to national. Transparency, napakahalaga nito. Kalinawan, ano ba mga Tagalog yan? Maaninag or maliwanag. Ayan, kaliwanagan, maliwanag, maaninag, transparency. Sa gobyerno, mahalaga yun. Huwag nating kalimutan ang transparency, responsibility, and accountability. Yan po'y obligasyon ng lahat ng nasa pamahalaan, ano man ang inyong estado sa gobyerno. Kayo po ay elected, appointed, or career official. Kasi kayo po ay naglilingkod sa bayan. Kayo po ay pinapasweldo ng bayan. Ang ginagastos ninyo sa inyong mga opisina ay pera ng mamamayang Pilipino. Kaya ko po ito ginawang topic kasi hindi ko maintindihan at mahirap intindihin ng matitinong Pilipino na ang katwiran ngayon ni dating Ombudsman Martires, hindi daw niya obligasyon na mag-press conference at ihayag sa taong bayan ng lahat ng kanyang ginagawa. Kung ano ang mga motion for consideration, ano ang kanyang desisyon nung siya ay ombudsman. Wow! Ang layo sa transparency. Ang layo sa kanyang obligasyon sa taong bayan. Kaya nga lahat ng ahensya ng gobyerno merong public information section or division. May pera pa dyan na nilalaan ang pera ng bayan sa gobyerno para sa information dissemination na kung ano ang kailang ginagawa sa kanilang mga opisina. Dahil ang taong bayan, ang market, ang taong bayan ang mahalaga, malaman nila kung ano ang nangyayari sa lahat ng ahensya, lahat ng opisina ng gobyerno. Tapos ang palusot ni Martires, ganun lang. Ito nga po ay kaugnay nung kanyang ni-reverse na dismissal from service si dating congressman, ngayon ay senador, Joel Villanueva. Binago niya yung dismissal order, tapos hindi niya nilabas sa media na nabago ito 2019, ngayong 2025 lang na bulgar pagpasok ni Ombudsman Remulla. At umamin si Senator Villanueva na meron siyang dismissal or reversal order coming from Ombudsman Ombudsman Martires noong 2019. Kaya nga po yan talaga ay napakalaking misteryo kung bakit po etong si Joel Villanueva ay napawalang sala sa kanyang kaso sa ombudsman. Ito po ay talagang isinikreto para hindi nga naman po maging maingay at hindi makondena si Martires. Nakakasama lang ng loob na yung style ni Martires parang gusto niya i-apply din ni Sec Boying sa kanyang pamumuno. Alam niyo si Sec Boying nung nasa DOJ siya, tontuwa ako kapag ito ay merong press con, lalo na kapag may mga sensitibong issue like nangyari dyan sa mga sabungero, kay Arnie Tevez, kapag meron siyang mga press con, alam nyo, gustong-gusto kong malaman, coming from the DOJ Secretary, kung ano ang nangyayari, ano ang tinatrabaho, ano ang ginagawa, ano ang mga accomplishment dito sa mga sinusundan nilang kaso. Napakasarap malaman.
na merong ginagawa, kinikilos ang isang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng hustisya sa mga Pilipinong naagrabyado, natapakan ng pagkatao o kaya po nawala dito sa ating mundo. Talagang ang ganda ng ginawa ni Boying. Ngayon, nang nalipat si Boying sa ombudsman, sabi niya, babaguhin niya ang style ng pamumuno sa ombudsman. Which is, pabor sa atin. Bakit? Nalalaman natin kung ano ang mga gagawin at ginagawa ng ombudsman. Na hindi katulad nung panahon ni Martires na wala po talaga tayong alam. Zero. Pero trabaho nila yun, na ipaalam sa taong bayan kung ano ang kanilang mga ginagawang trabaho. Meron silang FB page. Gano lang yung i-post nila sa FB. Diba na, eto, tong demonyong senador na to, napawalang sala. Diba, gano lang kadali na i-post yan sa FB, sa YouTube. Bakit hindi nila ginagawa? Kasi nga po, anomalya. Maanomalya ang pagkakabasura sa kaso ni Joel Islord. Maanomalya kaya sinikreto. Sabi pa ni Martires, ayaw daw niyang sirain ang future ng isang politiko. Anak ng teteng, yung future ng politiko, ayaw mong masira. Pero, yung future ng taong bayan, dahil sa gagawing pangungurakot ng isang demonyong senador, hindi mo naisip? Martires, sarap mong tirisin yung kung may tigyawat ka, sarap mong tirisin titirisin mo yung tigyawat. Diba? So, iniisip mo ang kapakanan ng politiko kesa sa taong bayan na pinagseserbisyuhan mo. Hindi mo trabaho na sirain ang future ng isang Joel Villanueva? Paano kung totoong nangungurakot yan? Paano kung totoong nagkikickback yan? Hindi mo ba naisip na yung future ng mga Pilipino, future ng mga kabataan na sana'y mabibigyan ng tulong ng gobyerno dahil sa matitipid sa mga proyekto na pinapagawa ng ating pamahalaan, mapupunta lang sa bulsa ng mga nagkikickback? Di mo ba naisip yon, Martires? Ay kung sa bagay, paano mo nga naman maiisip yon? Ang utak mo ay utak Duterte ka. Diba? Kaya po alam nyo, sana hindi sila makawala dito, sana hindi sila makalagpas dito. Please, PBBM, sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno na pwedeng magparusa kay Martires at dito kay Joel Villanueva, huwag nyo pong hayaang makalagpas to. Huwag nyo po hayaang ito ay mawala, walang magbayad sa pagkakasala ni Martires at ni Joel Villanueva. Please po, maawa po kayo. Marami pa pong gagawin na kabulastugan ang mga taong ito kapag napalagpas po itong pangyayari na ito. So, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5-6 na taon, hindi nilabas ng ombudsman. Sobrang busy naman niya. Tapos sasabihin niya ngayon sa interview na hindi daw niya obligasyon at hindi daw kailangan laging ilalabas sa publiko ang ginagawa ng ombudsman. Wow! Kaya nga tanod bayan kayo Kaya nga ombudsman Kayo ang aasahan ng taong bayan, malaman kung ano ang ginawa nyo at nagagawa sa paghahabol sa mga posibleng involved sa graft in corruption. So sasabihin niya yung mga pro-Duterte at mga saradong isip, inilalayo na naman ng isyo, inililihis. Kalokohan, hindi ito paglilihis. Ang kampanya sa graft in corruption, maraming aspeto. Maraming pamamaraan. Pati yung mga order para sa dismissal ng mga posibleng corrupt, dapat kasama yan pinag-uusapan. Hindi lang yung nangyayari ngayon sa flood control issue. Dapat yung mga nakaraan. Huwag niyong pagtakpan ang mali na ginawa ni Martires. Transparency
nawala sa kanya. Para maintindihan nyo, Tagalog dyan, kaliwanagan o kalinawan at maliwanag. Or pag-aninag, o ibig sabihin, pagpapaliwanag, dapat ginagawa yan. Nadinig ko yung interview kay Martires Parang pinipitik pa niya si Ombudsman Remulla ngayon dahil hindi daw niya hilig yung araw-araw press conference. Araw-araw ay nagbibigay ng balita. Aba, maling-mali na naman. Yung ginagawa ni Boyeng Remulla as Ombudsman na magbigay ng impormasyon sa media, yan ang kailangan ng taong bayan. Yan yung transparency. Para alam namin kung ano ang kanyang ginagawa at ano ang kanyang kakayanan. Mahirap yung pinagtatakpan ang mga balita. Katulad ng ginawa ni Martires, hindi inilabas yung statement of asset and liabilities ng mga nasa gobyerno nung siya ay nandyan. O hindi natin alam ngayon kung nagpayaman o hindi ang mga nasa gobyerno mula kay dating Pangulong Duterte hanggang sa kung saan nakapwesto ang mga nasa pamahalaan. Kasi, again, yung transparency nawala sa kanya. Nagbanta pa nga siya sa media na kanya daw i-contempt ang magtatalakay ng isyong ito. So yung SALN at reversal, binagong desisyon na pumabor kay Senador Villanueva, yun ay kanyang itinago. Hindi niya nilabas. Kaya yung inyong paliwanag, Ombudsman, pasintabi na po. Malayo-malayo yan sa katotohanan at pangangailangan ng taong bayan. Sa aking opinyon, kahit sinong nasa gobyerno, ihayag nyo kung anong inyong ginagawa. Huwag kayong magtakip ng katotohanan. Huwag niyong pagtakpan ang mga posibleng mali o tama na inyong ginawa. Dapat lahat ng desisyon, lahat ng inyong ginagawa, malaman ng publiko. Dahil ang publiko ang magde-decide kung karapat-dapat kayo o hindi sa mga posisyong inyong nakuha o pansamantalang hinawakan nyo sa ating gobyerno. Ganun lang po yun. Di ba? Kaya ito si Martires, dapat talaga imbestigahan ito tsaka si Villanueva. Matindi ito sa buhatang ito dahil identify sila pro-Duterte. For your information, kung di po ako nagkakamali, itong si Martires, na-appoint ito as Associate Justice ng Supreme Court sa panahon din ni Duterte. Tapos nung mag-retiro, ini-appoint din Duterte as Ombudsman na natapos lang nitong last July. O, di ba? Ganyan siyang maswerteng tao. Kaya lang, maswerte siya kay Duterte, pero lumalabas ngayon sa aking opinion, walang swerte ang mamamayan sa kanya. Kasi yung transparency, wala. Hindi niya ginawa. Wala tayong nalaman sa kanya sa kung ano-ano mga pinaggagawa niya. Ayun yun, no? Di ba? Paano yan? Sir Mike, paano nga po magiging transparent? Paano nga po magkakaroon ng accountability etong si Martires? Wala naman po siyang ibang pinagsisilbihan kundi si Digong, di ba? Kaya tama po yun, swerte siya kay Digong. Minalas ang taong bayan. Di ba? Kaya po, sana talagang maimbestigahan po. At yung doon pa lang sa pagbakod niya sa salin ng mga Duterte, alam naman na natin kung bakit binakuran yung salin 'Di ba? Ng mga Duterte at ng mga pro Duterte at ng lahat na nagtatrabaho sa gobyerno ni Digong. Dahil alam ni Digong na magiging talamak ang korupsyon. Alam ni Digong na magiging kumbaga mataas ang bilang ng korupsyon na gagawin sa kanyang gobyerno. Diba? Kaya para hindi nga naman sila mabuking para mapangalagaan ang kanilang mga bank accounts, ginawa pati po ang bank secrecy law. Para po wala na pong makasilip sa mga bank accounts nitong mga mangungurakot na to nung panahon ni Digong. Diba? Kita nyo ito, kung wala talagang korupsyon na ginawa si Digong, bakit si Harry Roque nung hiningi ang kanyang salin, nagtago sa ibang bansa? Tumakas. Bakit si Harry Roque hiningi lang ang salin, mas pinili pa pong magtago at umalis sa Pilipinas? Kung wala talagang korupsyon, kung talagang malinis ang papel ni Harry Roque sa kanidigong, di sana hindi yan umalis. Isa pa, kung si Harry Roque walang tinatago, walang korupsyon, si Digong walang tinatago, walang korupsyon,
Bakit mas pinili pa ni Harry Roque na magtago? Alangan namang si Harry Roque walang korupsyon kahit na nagtago. Tapos si Digong malinis din, wala din. Kung yung tauhan takot na takot maipakita ang salin, paano pa kaya si Digong? Maalala ninyo doon po sa isang Senate hearing, ano sabi ni Digong? Ano ba tingin nyo sa akin? Hindi ako makaka-accumulate ng kahit 5 billion pesos? Simula daw nung 1947, basta mga 19 ganon, kopong-kopong. Siya daw ay nagtrabaho na. 1945 ba nung pinanganak siya? Nagtrabaho na daw siya. Naging abogado, prosecutor, naging mayor, congressman, naging vice mayor. Tingin daw ba ni Trillanes hindi siya makaka-accumulate, o sabi niya sa Quadcom hindi siya makaka-accumulate ng at least 5 billion pesos. Pero nung una sabi niya ang inaasahan lang niya kanyang pensyon, wala siyang trabaho, wala siyang negosyo. Pero after some time, biglang sinabi niya marami daw negosyo ang kanyang mga asawa, mayaman daw ang kanyang mga asawa. Diba? Kaya mapapatanong ka ngayon, kung talagang si Digong walang korupsyon, kung talagang malinis si Digong, bakit si Martires naglabas kaagad, pagkaupo pa lang niya bilang ombudsman, naglabas na siya ng kautusan na hindi na pwedeng ma-access ang salin ng mga politiko. Tapos bank secrecy pa. Sobrang pagtatago sa salin ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa gobyerno. 'Di ba? Kaya wag na magmalinis. Alam naman natin na kaya ginawa yan ni Digong dahil para mas makakubra sila ng mas malaki, makakupit, makakickback, makaporsyento. Bakit ayaw ni Marcoleta na mapunta ang investigasyon sa 2016 to 2022 DPWH? Bakit? Kasi alam nila na ang mga Diskaya number 1 na kontraktor sa panahon ni Digong. Hindi kukuha o hindi mabibigyan ng proyekto ang mga Diskaya kung hindi sila maglalagay. Inamin na mismo ni Curly at ni Sara Diskaya kahit na ayaw nilang magbigay, napipilitan silang magbigay para makakuha ng proyekto at hindi maantala ang kanilang mga proyekto na ginagawa. Yun ba ang dahilan? Kaya gusto ni Marcoleta hanggang 2022 lang, to 2025 lang. Hindi nababalik ng 2016. Diba? Kaya po eto, alam naman natin na maraming katarantaduhan talagang ginagawa na nung panahon ni Digong. Kaya po binakuran ni Martires ang salin ng mga Duterte. At kaya isinikreto rin po ang basura ng kaso ni Joel Islord kasi nga po may anomalya. Ngayon, dahil nga po may anomalya yan, hindi pinaalam sa tao. Kaya ngayon maganda na ang atin pong bagong ombudsman gusto palaging naka-press con. Gusto laging merong media sa harapan niya. Yun ang maganda. Bakit? Kasi kung ang ginagawa rin yan ni Martires noong siya ang ombudsman, hindi pwedeng hindi niya sasabihin sa taong bayan na nabasura na ang kaso ni Joel. Pero dahil nga hindi naman siya nagpapa-presscon, hindi naman siya for accountability and transparency, ayun na, 'di ba? Nakalagpas ang isa sa napakalaking desisyon na ginawa ng ombudsman. At inisip pa ng ombudsman Martires na ito na hindi daw niya trabaho ang sirain ang future ng isang tao o ng isang politiko. So mabuhay ka Martires, mabuhay ka, napakagaling mong ombudsman. Ikaw ang pinakamagaling na ombudsman sa tanang buhay ng mga Pilipino dahil ikaw lamang ang ombudsman
na hindi nagsilbi sa mamamayan bagkus ang iyong sinilbihan ay ang pamilya Duterte. Kaya sana po, 'di ba, makulong, mapagbayad si Martires sa kanyang kapabayaan. Public services ay public trust. Walang tiwala sa iyo ang mga Pilipino, Martires. Tama si Pebbles Talakera. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa namang panig kayo ng mundo. Mga chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first.